dahilan ko kung sakasakaling ilabi ko yung na matanggal siya. Ito ang dahilan. This is a valid reason para maipatanggal itong si Eden Santos. Kasi nga naman, binubusisi. Inaalam ni Eden Santos, totoo ba o mali yung sinasabi mo? Drug clear, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan na... Ito talaga si Eden Santos. ito ang klaseng reporter na talagang hindi katulad ng iba mga reporter na puro pagyayabang lang. Tingnan mo binigyan siya ng listahan. Ano ginawa niya doon sa listahan? Tinanggap lang niya, tama pala si Madam Claire sa listahan. Okay pala yun. Tama, may listahan na ngayon. Hindi. Ano ginawa niya? Binusisi niya yung listahan. Sablay yung listahan. Drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa... So, ibig sabihin, posible na nag-clear pa yan yung panahon ni Pangulong Duterte. Okay? Pero ang nire-report nila ngayon, clear ito sa panahon ni Marcos. Droga, nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ngang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. mga tanso influencer. Gago! Malalaman natin yan. Kaya antabay lang kayo. Panoorin yung dire-diretso hanggang dulo. Pero huwag niyong kakalimutan ang mag-subscribe, mag-like, at mag-share-share. At kung pwede na rin, baka naman gusto na ninyo magpamembro sa channel na ito para naman tayo ay manatiling independent sa sino mang tao, impluensya o di kaya ay politiko. Importante yan. Yung membership po kasi na yan, ayan ay malaking tulong sa atin para alam nyo yun. Kasi tayo isang simpleng vlogger lang. Tayo po ay kumikita lamang dito sa social media pag video-video, ganyan-gayaan. So, importante na para mapanatili na independent, di katulad ng iba dyan. Dati, nasa kubo lang. Ngayon, nasa condominium na. Kasi bumaligtad siya from dati Duterte supporter ngayon pinaglalaban niya na si Speaker Romualdez. Tayo mananatili tayo sa prinsipyo natin hanggang wala na tayo makain. Okay lang. Anyway, kailangan ko na rin naman pumayat na high blood na ako. So, kailangan natin ng Pero kung kayo naman po ay nais tumulong, ay magpamembro po kayo sa ating channel, YouTube. Banat Bite Channel. Okay. Simulan na po natin. Ito na. Pag-usapan natin itong nangyayari sa PCO. Kasi nga po, matindi ho yung nangyari. Meron pong bagay na ewan ko kung kinainisan ba nila dahil ito daw si Eden Santos, isang reporter ng Net25. Nag-break daw siya ng protocol. Kasi there was a instance wherein in-interview niya si Marcos. Okay, pero ipapakita naman doon sa video na na hindi naman po siya ang lumapit. Okay? Pero etong si Marcos mismo ang lumapit. Kaya nga medyo tingnan natin, ano ba talaga ang nangyari dito? Okay? Panoorin muna natin to. Ngayon ng Malacanang. Ito, sorry. Ito. Tama. Wait lang. Okay lang. Ito. Unahin natin itong ito.
Ayan. Yung statement muna ni Claire Castro. Tama yon. Unahin muna natin itong statement ni Claire Castro tungkol dito sa pagkaalis ni Eden. Ma'am, your statement on the flack that the PCO is getting because of an alleged push to remove a certain Net25 reporter from covering the palace and the president. O sino nag-push na siya mawala? PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net25. O because of the breach protocol. Yun yung nasa video. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na ito'y patungkol sa akin, nakita nyo naman kung paano naman ako sumagot. Paano ko naman siya Nakita nga namin. At kitang-kita namin palpak po kayo sumagot. Eto, tingnan mo dito mismo sa interview nito makikita ninyo sa bandang, makikita ninyo kung paano sumagot etong si Madam Claire, okay? entertaining. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari na sa video. Diba? Nakita nyo naman sa video. So, yung video na lumapit si Marcos. sa akin, anybody can ask me question. Really? Really? May time nga na ayaw mong pagtanungin si Eden eh. Diba? So, kung ano lang ba yung sinasabi ng PCO, siyempre, sundin natin yun. So, I can accept any question. Basta, Really? Okay, We'll see. It's a categorical denial na based on the allegations of some netizens online na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be. Unang-una ba't naman ko ilalabi na mawala ang isang reporter dito? Diba? Unless... kasi hindi mo masagot. Ganun lang. Ano? Patanong mo kung ano. Ay, kasi hindi mo nga masagot eh. Kasi nga masyado siyang humihingi ng details. O yun ang dahilan. Na maaari again, I'm saying na kasi sinasabi niya dito, ano naman ang dahilan ko kung sakasakaling ilabi ko yung na matanggal siya. Ito ang dahilan. This is a valid reason para maipatanggal itong si Eden Santos. Kasi nga naman, binubusisi. Inaalam ni Eden Santos, totoo ba o mali yung sinasabi mo. In other words, hindi siya tanggap ng tanggap lang. Kasi yung ibang mga reporter dyan, hindi naman natin sinasabing bayaran sila, pero parang gano'n na nga, may ibang reporter dyan, na kung ano yung i-feed mo, kung ano yung isubo mo, hindi na itatanong kung ano yun. Basta kakainin na lang. Si Eden, kahit anong isubo mo sa kanya, tatanungin niya muna kung ano ba yung isinusubo mo na impormasyon sa kanya. Sisiguraduhin niya tama. Baka kasi ayaw ninyo ng ganun. O, yun ay valid reason. Okay? So, you have the reason. But, I'm not saying na ikaw ang naglabi. Pero yung sinasabi mong wala kang reason para ilabi siya, that's not true. You have the reason. Diba? Meron kang rason. Hindi ko lang alam kung yan ang ginamit mo o ikaw ay talagang humingi na tanggalin itong si Eden. Talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niyan. Hindi naman din po ako yung secretary. So, pero madam, music ka. Okay? Kahit hindi ikaw ang nagpapasya niyan, madam, kalokohan po yun. Bakit? Huwag mong kakalimutan, ikaw ang nagli-lead ng press briefing. So somehow, meron kang power. Diba? Yung mali-mali kasi ma'am yung yung inyong yung inyong argumento. Una na wala kayong dahilan. Meron. Diba? May maaari kayong dahilan. Hindi ko lang alam kung ginamit ninyo. Pangalawa, sabihin nyo wala kayong power dahil di kayo secretary. Yes, you do not have the power but you can say it to your secretary. Naku, ito isang taon to mabubuking tayo. Doon sa mga binibigay nating impormasyon na mali-mali. So, meron kang influence, ika nga. May influence ka. hindi naman po ang may hawak ng maro. Tayo'y press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Iba ang wrong sa fake news. Si madam, makagamit lang ng term, hindi mali-mali naman. Hindi ko maintindihan kung abogado ito. Kasi yung abogado, kailangan tama talaga yung term eh. Hindi ibig sabihin na mali. Kung sa tingin mo mali at sinasabi mong mali kayo, hindi ibig sabihin fake news na kaagad yun.
Maaring mali lang. Mali kayo. Mali yung opinion nyo. Ibig sabihin, fake news na kagad. Madam naman, ang fake news, sasabihin mo na, ito, nag-imbento ka, gumawa ka ng ano, yun ang fake news. Pero yung opinion namin, na kaya datanggal o matatanggal itong si Eden, it's because of you, yun ay opinion. Hindi mo masasabing fake news yun. Pwede mo sabihin, mali ang opinion mo. Kasi ito ang dahilan. Diba? Basta magamit lang yung term eh. Ma'am, last na, may update na po regarding the status. May decision of the reporter. Ngayon, hindi kasi talaga ako yung nagde-decide niyan eh. So, di ko alam so far. So, wala akong mababanggit. Is this something that the secretary has tackled with you or the other undersecretaries? Ang pagkakaalam ko, may sinulat ka. Kami, yes ma'am. Ayo. Diba ang alam ko din, sasagutin yata niya. So, yun lang yung alam ko. Pero siya rin pa rin ang nakakaalam. Tinama, dalawang reporter nagtanong, sinagot niya. Ito, susunod. Dito. But just to be clear, you don't have any personal issues against him. Pangatlong tanong. Unang-una, lahat kayo reporter, you have the right to do that. That's your job. Tinan mo ito ang ganda nito. Maliban lang kasi kung may violation, hindi ko na yung sagot. Kung dito sa press briefing tayo, kahit ano sinasagot ko yan. Walang Kahit ano daw, sinasagot niya. diba? So, sir, pwede niyo bang sagutin yung tanong ko sana kanina na hindi niyo po Ayan na si Eden Santos, nagtanong na naman. Ma'am, kanina may tinanong ako, bakit hindi niyo ako sinagot? Yun yung may tinanong siya, yung kinikwento ko kanina na may tanong siya na hindi siya sinagot. Tingnan ninyo sabi niya dito, lahat daw kayo sinasagot. Lahat daw dito, walang problema kay Eden Santos. Lahat naman daw sinasagot. Tingnan mo sagot niya dito. Tanong niyo muna po kung pwede po sa PCO yun. Diba? Kasi syempre po, kung ano pa yung pwedeng maging topic natin dito. Diba? Thank you, please. Okay. Sige. Tapos na po yung press briefing. It's only about that. Pinatigil na kagad siya. Kita nyo, sinut off na kagad siya. Tanong nyo na sa PCO. Ikaw yun eh. Kita nyo? Nung si Ida na nagsalita. sagutin yung tanong ko sana kanina na hindi niyo ako pinatawag. Tanong niyo muna po kung pwede po sa PCO yun. Diba? Kasi syempre po, kung ano pa yung pwedeng maging topic natin dito. Diba? Thank you, please. Okay. Sige. Tapos na po yung press briefing. It's only about that. Thank you, ma'am. Thank you. Gago! Kasasabi lang niya, lahat daw sinasagot, pero ito, hindi niya sinagot na naman. Kita nyo Kita nyo talaga kung gaano ka masasabi nating ayaw niya talaga kay Eden. Yun this is an evidence na ayaw niya talaga kay Eden. So yung mga picture na lumalabas na may payakap-yakap pa siya, hagoy! So, yung tanong na meron ka bang kinalaman, nilabi mo ba? Sa tingin ninyo, hindi, eto, kayo na lang ang sumagot. Hindi na ako ang sasagot. Sa tingin ninyo, talagang nilabi ni Madam Claire Castro na matanggal etong si Eden Santos? Kasi sinasabi ni Claire, walang problema, magtanong kayo na magtanong. Nung nagtanong na si Claire Castro, kita nyo reaction niya. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Isulat nyo dyan sa baba. Babasahin ko yan. Isulat nyo dyan sa ibaba. Ano sa tingin ninyo ang nangyari? Talaga bagang etong si Claire Castro ay galit dito kay Eden Santos dahil nabubuking ang kanilang propaganda? Kasi it's all about propaganda yan eh. Ito, papakita ko sa inyo Ganito kasi yung nangyari. Ito Ito yung nangyari doon sa yung malupit na nangyari dito sa pambabara. Hindi na pambabara. Masasabi nating kasinungalingan at walang tamang impormasyon na pinapakalat itong Malacanang at nung sila'y natanong ay nagalit. Ito. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program.
Good morning po, Yusek. Kaugnay po nung binanggit ninyo about illegal drugs, ano po. May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, no? Yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agency. Ihingin daw natin mula sa PIDEA. Hindi pa daw alam. So, announce ka ng announce, hindi ka naman pala, you cannot back it up with facts. Eh di ba yung pa nga yung sinasabi mo sa akin during the debate, dapat may facts? Ikaw mismo, taga Malacanang, isang officer, di ba, ng Malacanang. Nagbabanggit ka ng isang bagay na wala ka man lang facts. Basta binanggit mo lang, hindi, basta may ganito na, clear na barangay. Wala ka man lang facts na ibinigay. So, dyan pa lang, sablay na. Eh sabi mo pa naman, pag ang isang tao walang ebidensyang pinipresenta, fake news, so fake news ka. Gago! So madam, pwede na bang tawagin kang nagpapakalat ka ng fake news? Kasi yan, wala kang facts eh. Basta just numbers. Hindi, basta may clear na number. Tinanong ka, wala kang alam. Hindi lang yan, may pangalawa pa. Sinasabi po nating barangay. Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers, ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong balay silangan drug centers? Para alam mo, eto lang feeling ko itong si Eden Santos, hindi naman ito media. Feeling ko investigador to. Hindi kaya ito galing sa FBI o kaya NBI? Kasi ang galing niya magtanong di ba? Merong 600. Okay. Saan po ba ito? Alam mo Madam Claire, mas parang abogado pa ito si Eden Santos kaysa sa inyo. Yung totoo. Kasi hindi siya basta-basta lang hindi lang siya basta-basta tumatanggap basta kailangan ipaliwanag mo talaga. Yung address po. Sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay, salamat po. Thank you. Ngayon. So ayan po ang pinagmulan niyang issue na yan. 'Di ba? Kaya sinasabi nung iba, kaya daw natanggal dahil sa breach of protocol. Makikita naman natin na talagang lumapit si Bongbong Marcos doon sa mga media. As a matter of fact, kung ayaw niya talaga magpa-interview, di ba? Hindi ka nalalapit, diretso ka na. Lumapit ka kung nasan yung mic. Naturalmente, interviewin ka, anong gusto mo? Magpakit-pakit ka lang doon. Smile ka lang. Gaganon ka lang doon. Ganon? Hindi naman pwede yun. Di ba kailangan kang, may mikropono dyan. Siyempre, kailangan ka ma-interview. So, alam mo kung ano yung ginawa ng Malacanang dito? Particular na ang PCO. Feeling ko ang talagang ginawa nila dito is naghanap lang sila ng butas. Alam mo, ginagawa yan ng mga jowa nyo Yung mga jowa ninyo. Ay, sus, Ginoo, yun. Naghahanap lang yan ng butas kung gusto ka ng hiwalayan. Aside from di ka na nagbibigay ng pera sa bahay nyo, di ba? O hindi ka na, o kaya naman sa lalaki naman, hindi ka na pumapayag, hahanapan ka kayo ng butas ng lalaki. Para magkaroon na siya ng dahilan para hiwalayan ka. Parang gano'n na nangyayari. Bakit gano'n? Bakit ba gano'n ang sa tingin ko? Kasi gawain nila po ito Gawain po nila sa gobyerno yung maghanap ng butas para talaga butasan ka. Para magkaroon ka ng dahilan para idemanda, kung hindi man idemanda, tanggalan ng posisyon, gano'n. Hanapan ka ng butas kung hindi ka na nila kursunada. O kaya pag ikaw ay pumapalag sa kanilang nais mangyari.
hahanapan ka ng butas, di ba? Parang nangyari doon kay Arnel Ignacio. Isa yan. At saka marami pa po. At kita mo nga sa mga vlogger, di ba? Hinahanapan ng butas, ginagamit ang kamera para talagang palabasin na fake news, ganyan-ganyan. Pero binubutasan lang. Yun talagang ginagawa doon. Di ba? Tapos kung merong pwedeng sampa ng kaso, isasampa. Parang yung kay Ontiveros. Hanapan ka talaga ng butas eh. Kasi nga, mga kababayan, alam nilang mali sila eh. Alam nilang wala sila sa hulog. Wala sila sa tamang katwiran. So hanapan ka ng butas. Ganyan sa mga pamilya. Yung jowa mong yung girlfriend mong historian. Alam mo yung mga historian na girlfriend? Tapos na, kunwari, nagawa mo na yung kasalanan mo na nangalunya ka nung mga 10 years ago o 15 years ago. Nangalunya ka. Tapos habang nagluluto, biglang naibagsak mo. Halimbawa, naibagsak mo yung, ang tawag dito, yung kaldero. Bigla na lang maalala na kagad niya yung ginawa mong kasalanan nun. Ayan, hindi ka kasi nag-iingat eh. Kaya tuloy nagkaroon ka ng nun eh. Naibagsak ko lang yung kaldero. Biglang hindi na ako kagad nag-iingat. Diba? Ganyan. Naghahanap ba ng butas? Yung, diba, ganyan naman talaga ang buhay eh. Kaya, nako, itong palusot. Ito. Tingnan ninyo ito ha. Ang lupit po ng nito ni Eden. Binalikan niya. Talagang malupit ang pagbalik ni Eden kay Claire Castro. Bakit ko nasabi ito? Panoorin niyo ito. Ito. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero Nako. tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung iba mga pangalan. Dito po. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan Ito yung listahan. May pangalan na. Tingnan niyo sablay pa rin. ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan na Ito talaga si Eden Santos. Ito ang klaseng reporter na talagang hindi katulad ng iba mga reporter na puro pagyayabang lang. Tingnan mo binigyan siya ng listahan. Ano ginawa niya doon sa listahan? Tinanggap lang niya, tama pala si Madam Claire sa listahan. Okay pala yun. Tama, may listahan na ngayon. Hindi. Ano ginawa niya? Binusisi niya yung listahan. Sablay yung listahan. drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa... So, ibig sabihin, posible na nag-clear pa yan yung panahon ni Pangulong Duterte. Okay? Pero ang nire-report nila ngayon, clear ito sa panahon ni Marcos. Gago! Again, kasi nga, walang lista, wala nakaslagay kung kailan ito. Di ba? Doon pa lang, sabi ko, iba ang tikas nito ni Eden Santos pagdating sa pag-iimbestiga. Investigative talaga. Di katulad nung iba dyan. Wala daw kinikilinga, walang sinusuporta, meron naman pala. At saka yung isa pa. Illegal na droga, nakalagay lamang ay as of June 2025.
Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating yang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Gago! Kaya pala makapal daw yung papel. Kaya makapal yung papel. Blanco naman pala. Hayop, nagbigay blanco. Ano ba yan? Patawa naman kayo, Malacanang. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Taliwas! Andali, gusto ko muna makita yung ano ayan, ang kapal-kapal nung yung hawak ni Castro. Pagtingnan niyo, Na idiniklarang drug clearing kasi Ayan, nagbigay na ng listahan ng ang kapal-kapal, di ba? bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating yang naitanong dun sa Wala nang date, wala pang pangalan yung barangay. Anak ng So, ibig sabihin, hindi talaga detalyado. Yung para bang, hindi, nagigets nyo ba? Kasi, para malaman natin kung totoo. Ang ginawa niya, sinulat lang, barangay dito, sa Pasay, halimbawa, 7, 8, eto, ilang percentage. Hindi man lang sinulat ano-ano yung mga barangay na yon para makumpirma natin. Makumpirma ng taong bayan, totoo ba na drug-free na itong barangay namin? Di ba? Para alam natin. Importante yan eh. No, para alam ng mga Pilipino, oy, sa barangay natin drug-free na, wala nang mga humihit-hit dyan sa tabi-tabi. O, di ba? No. Dito wala. previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal. Ayan makapal, kaya makapal yung hawa, kalahati pala wala. Habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Grabe, kalahati nun, blanco. Ang lupit mo, Madam Claire! Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. So mali po yung number. Bakit tatanong nyo bakit mas marami ito? Kasi nga, yung binigay na papel, kuno, nung sinasabi niyang 4,000 o whatsoever, mula pa noong panahon siguro ni Pangulong Duterte at lahat yan. Kaya nga, simple lang naman po ang mathematics nito. Hindi pareho. So, hindi ito yung tanong, hindi ito yung sagot dun sa tanong ni Eden Santos. Para lang masabing, nasagot na namin yan bahala na kayo, nasagot na namin yan. Para bagang ito di ba? Tinanong mo, di ba? Ilang kilo ba yung tinanong mo sa asawa mo? Ilang kilo ba yung yung ampalaya na binili mo? Ito. Ayan 5 kilo. Di ba? Halimbawa lang 5 kilo. Tapos pag sige, niwala ka na, sige 5 kilo. Halimbawa, tangin ng ampalaya 5 kilo. Pagtingin mo, bakit may ampalaya to? Meron pang sibuyas, may kamatis pa, may garlic pa. Di ba? Tapos, iba yung numero. So,
Hindi mo talaga sinagot yung tanong. Ilang kilo ba yung ampalaya? Kung talagang titingnan, biglang 1 kilo lang pala yung ampalaya? Hayop ka, animal ka? So sinungaling ka, di ba? O nililin lang mo yung taong kausap mo. So parang ganun ang ginawa ni Yusek Claire. Sasabihin mo, hindi, eto na, yung listahan na hinahanap nyo, eto na, pak. Iba naman yung numero. Wala kang barangay pa, wala pang pangalan, so hindi yun ang tamang sagot dun sa tanong ni Eden. Diyan pa lang mga kababayan, medyo naglolokohan na ho tayo, di ba? Naglolokohan na ho tayo dyan, di ba? Parang, tinatarantado ba tayo na Malacanang? Ginagago na lang ba talaga tayo dahil kaya nyong gaguhin ng taong bayan? At feeling nyo hindi papalagan taong bayan sa panloloko? Kasi importante ho ito, ha? We are talking about drugs. We are talking about yung ating community. Sinasabi nyong, kayo naman nang galing yan press briefing yan Kayo nagbabanggit yan, Eto na, So, eto naisip ko nga nung pinakikinggan ko to, sabi ko, ilan pa kayang kasinungalingan ang ipinakalat nyo at nakalagpas dahil hindi binusisi? Baka nagkataon lang ito I do not know. Baka ngayon lang na naisipan ni Eden Santos na magtanong ng details. Pero ilan pa kaya sa mga sinabi ninyo na mga proyektong natapos, kaya ako, napaisip tuloy ako, no wonder, yung binanggit ni Marcos sa zona na 5,500 na flood control project, maybe doesn't exist at all. Hindi kasi bigay kayo ng impormasyon, wala naman kayong, asan yun? Diba? Anong mga lugar yun? So the same thing nito, anong mga lugar yung sinasabi ninyo? Meron pa kayo sinasabing mga drug rehabilitation na mga lugar. Asan yun? Yun totoo. Asan yung mga yun? May nakikita ba kayo? Meron ba kayo nababalitaan? May mga picture bang nilalabas ang Malacanang na prueba? Ang alam ko pa naman, ang hilig nyo pa naman sa ribbon cutting. Bakit wala tayong nakikitang ribbon cutting na mga rehab-rehab na sinasabi ninyo? Unless takot kayo sa rehab. Gago! Hindi, yun yung di ba? Importanteng malaman ho natin. Bakit ganun? Bakit ho ganun yung mga impormasyon? Ilang fake news pa ang pinakalat ninyo dyan sa Malacanang? Tingin nga ho. Ilang fake news pa po? Yan ang malalaman natin. Booking kayo ngayon. Booking kayo sa fake news ninyo. Yan ang totoo. Ay nako. Pag-usapan pa natin ibang bagay tungkol naman dito sa sa issue ng sabong. Ang lupit nitong sabong na to. At saka ang lupit. Tingnan nyo. Hindi ko. Ulitin ko bago tayo magsimula dito sa sabong. Wala po akong pinaniniwalaan as of now kung si Atong Ang ba o yung witness na lumalaban kay Atong Ang. I will reserve my judgment because importante magkaroon muna ng pagdinig. Diba? Mahirap kasi not everything na nakikita ninyo sa telebisyon o sa mga news ay totoo. Hindi porket sinabi nito, inakusahan ni ganito ay totoo. Kaya mas maganda dalhin sa korte para talaga magkaalaman, di ba? Pero ang punto pa rin dito, against ako sa kahit anong form of online gambling, isabong o whatsoever na na sabong gambling especially sa online. Kasi madali hong makapasok diyan kahit bata at saka madaling ma-access ng tao kaya tuloy nalululong. Ang problema, meron pang mga sinasabing involved na senador, di ba? May picture na nilabas ang politiko. Naku po, papakita natin yan unya-unya. Pero bago yan, balita muna. Pasok.
O, pasok, pasok, pasok. Nagpa-picture lang. Yan ang paliwanag ni Senador Erwin Tulfo sa kumalat na photo. Nako, Kasama isa sa mga patay kang bata ka. sa missing Sabongeros case. Hindi naman daw kasi siya suplado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kibit balikat si Senator Erwin Tulfo sa kumalat na picture niya online kasama si Alan Brown Bantiles. Si Brown ang isa sa umano'y central figures ng isabong operations na nadadawit sa pagkawala ng 34 sabongeros. Sabi ni Tulfo sa isang radio interview, kapag public figure, malay ba raw niya kung ang nagpapapicture ay isang kriminal. Mahirap din daw tumanggi sa sino mang nagpapa-photo op. Dagdag niya, hindi naman daw niya ugaling magtaray o maging suplado. Nakuha ng politico.com.ph ang photo na ito ni Brown, kasama ang ama ni Representative Arjo Atayde na inaakbayan ni Tulfo. Naroon din si dating Congressional Bet Joseph Lumbat. Sa kabila ng paglabas ng photo, hindi raw na-offend si Tulfo. Anya, as long as hindi sinasabing siya ay Dali, binanggit yung tatlo. One, yung witness. Ito yung ama daw ni isang artista ba yun? At saka itong isa. Pero bakit hindi binanggit itong nasa kanan? Sino yung nasa kanan? Mamaya, ipapakita natin yan. Baka akala ninyo. Ha? Unya, papakita natin. offend si Tulfo. Anya, as long as hindi sinasabing siya ay mamamatay tao, ayos lang daw ito. Nung isang linggo, nagsampa ng criminal complaint si bilyonaryo gambling tycoon Atong Ang laban kina Brown at Julie Dondon Patidongan o alias Totoy dahil sa umano'y extortion ng 300 million peso sa kanya para sa recantation ni Patidongan bilang whistleblower. Una na ring sinabi ni Brown sa isang exclusive BNC interview na walang anumang involvement si Tulfo sa isabong. Para sa agenda, yan. Nililinaw naman ni Tulfo na wala siyang involvement at saka tama naman. Ako may punto rin naman yun na kuwari ikaw ay politiko ka, nagpapapicture sa'yo yung tao. Hindi mo naman makikilala kung sino yun, di ba? Kung yung nagpapapicture. Tama, mali. Pero ito ang may tanong ako. Ito yun. Ito yung post ng politico.com. Ito, nasa kanan, na picture, yan yung pinakita kanina na nandyan din yung isang witness, nandito yung isa sa kanan. Tapos, dito sa kaliwa, ibang event to kasi magkaibang damit nandito rin yung isa. Sino yun? Ha? Tingnan natin. Ayan. Bakit ko yan masabi? Ayan, nandun din sa kaliwa, Pag titingnan ninyo, hawig na hawig niya, kahit yung picture na una, ito, ayan, kung titingnan niyo, kung i-zoom nyo yan, ipapakita ko sa inyo yung tattoo niya sa leeg. Makikita nyo yung tattoo na yan. Ito, ang picture na ito, walang iba kung hindi si Boss Toyo, yan. Di ba? Bakit hindi ata siya tila nababanggit? Every time na binabalita ito, kasi ito, si Erwin nakatayo. So maaring, Sir Erwin, pa-picture naman. Pwede, di ba? Pwedeng ganun di ba? Dito sa kaliwa naman, nandito si Jay Ruiz. So ibig sabihin, kasama siya sa table. Di ba, binabanggit nga ni Jay Ruiz dito, naimbitahan lang daw siya ng isang influencer. Etong influencer na ito, sino ba, dito sa mga nandito, pag titingnan ninyo yung picture, sino ba mga na-influencer dyan? Walang iba kung hindi si Boss Toyo. Sa kabila, kasama rin si Boss Toyo. Magkaibang event, kasama sa table si Boss Toyo. Okay? Ngayon, wala po tayong sinasabi dyan na merong kinalaman si Boss Toyo sa isabong o sa pagkawala. Di ba? Pero ako, meron lang ako naaamoy. Bakit tila sa lahat ng mga balita, hindi siya nababanggit? Don't tell me na hindi siya importante ang tao. Di ba? Ultimo ngang yung kanyang bagong ginagawa ngayon, binanggit siya ng isang balita o news yun. Kasi sasarado na ata yung parang niya,
Hindi ko kasi kabisado kung ano yung ginagawa niya sa buhay. Yung may sasarado siya, tapos may bubuksan siyang bentahan nata ng ginto, whatsoever. Yun nga, binabalita eh. Ito, malaking issue ito ngayon, yung sabong, pero hindi siya binabalita, nakasama rin siya doon. Bakit kanyo? Importante ba nating malaman natin? Kasi again, wag nating kakalimutan na sobra-sobra na ang online gambling among all influencers. Di ba, allegedly, at lumabas din sa ilang mga social media posts na itong si Boss Toyo ay di umano, ay siya din po yung parang pinaka-head ng mga nangampanya kay Romualdez at sa kampo ni Marcos. Narinig ko yan sa mga balibalita sa mga ano. So, yun ba ay may kinaugnayan patungkol po dito sa sabong? Kasi tilang siya ang merong network. Di ba? May network siya ng mga vlogger at itong mga vlogger na nagpo-promote ng online gambling ay sobrang dumadami na. Naintindihan nyo? Kasi kung hindi natin ito papansinin ngayon, sa panahon ngayon ang problema, kaya nga ang tawag sa mga content creator, vlogger ay influencer. Because sila ang nakaka-influence ng Gen Z o X. Ano ba ng generation na ngayon? Hindi ko na maintindihan. Gen Z. Di ba? Silang nakaka-impluwensya sa mga kabataan. Silang iniidolo ng mga kabataan. Hindi ko nga magets. Anong ka-idol-idol sa ganyan? Nakaka-idol na ba ngayon ng walang ginawa ko hindi? Hindi, kasi sabi ko nga, hindi ko nga maintindihan. Dala kaya ito ng edad ko na matanda na. Kaya ako na-turn off na ako sa mga... kung idol ka ng isang influencer, yung alam mo yun, yung positive influence, di ba? Siyempre, yung mga gusto mo, may matututunan ka. Hindi yung mga influencer at mga content creator na puro kalokohan lang ang ginagawa. Puro pagpe-flex lang ng pera ang ginagawa. Hindi ko nga maintindihan kung sa akin para sa akin, hindi influencer ang tawag sa kanya, hindi content creator. Ang tawag sa kanila, mga frustrated rapper, frustrated. Hindi totoo kasi, di ba, alam naman natin sa mga American rap, yung mga rapper, yung mga ganun-ganun ng pera. Tayo naman, gaya rin. Nagpe-flex ng hirap na sa buhay, nagpe-flex pa rin ng pera. Ang daming ganyan mga vlogger ngayon Yung pala, manghihiram lang ng sasakyan. Tapos, para lang masabing maraming papasok pa yan ngayon sa sugal. Magpo-promote. Bakit? Pera. Bakit? Sa tingin ninyo ba pag nagpo-promote ng sugal yan dahil gusto niyang umayos ang buhay mo? O magsugal ka para maayos ang buhay mo? O magsugal ka para meron kang may uwi sa pamilya mo? Hindi, ako po, eto again, hindi ko sinasabing involved si Boss Toyo dito. Pero dapat nating bantayan etong mga ganitong tao. Kasi nga, eto kung binabantayan ninyo sa TRICOM, yung mga vlogger na nagkikriticize sa gobyerno, abay, pambihira kayo. Ang ginagawa lang naman namin nagkikriticize. Ang dapat ninyong binabantayan yung mga ganitong vlogger na nagpo-promote ng online gambling. Again hindi ko sinasabi, when I say mga ganito, yung mga influencer, hindi si Boss Toyo ang sinasabi ko. Tanggalin na nga natin yung picture. Pero nakakapagtaka lang kasi, bakit may ganitong mga instances na talagang kasama siya doon sa, alam naman natin, di ba? Sabi nga, witness daw siya, yung nag-claim. So kung kinwestiyon natin si secretary at saka yung senador, bakit di rin natin tanongin ito? Kasi remember, may influence ito sa tao.
May influence siya eh. So nakakatakot yan. Baka mamaya, hindi natin alam. Siyang, I'm not saying ito, totoo ha. Maybe. We do not know. Diba? Tanungin natin siya. Baka naman siya nagre-recruit ng mga vlogger o influencer para mag-promote ng isabong o whatsoever na online gambling. Tanungin natin. Di ba? Boss Toyo, ikaw ba nagre-recruit ng mga vlogger para o mga content creator para mag-promote ng gambling? Ako'y nagtatanong lang ha. Ito'y tanong lang. Kasi ako talaga totally against ako dyan sa gambling na yan, online gambling. Hindi talaga makakabuti yan. At hindi lang siya hindi makakabuti, masamang impluwensya po yan. Alam nyo ang tama ng gambling, parang droga yan. Na yan, meron ng mga pag-aaral na parang ang tama ng gambling, lalo na pag nalulung ka na. May naalala nga ako eh. Ito, walang biro ito ah. May naalala ako kasi ako mismo, at saka si Mocha, pinuntahan namin sa ospital yun. Na-disgrasya. Although, dito hindi online. Kasi social ito eh. Yayamanin ito. Kaibigan namin galing sa Amerika. Na-disgrasya kasi dulong sa, sa sugal. Alam mo bakit na-disgrasya? Kasi walang tulog. Ilang araw na walang tulog. Dulong kasi sa sugal eh. Talagang nandun lang siya sa casino all the time. Bigla siyang kailangan umuwi sa kanilang bahay. Puyat. Ayun. Nadali na yung sasakyan niya. Na-hospital siya. What do I mean? Ang sinasabi lang natin, yung tindi ng epekto ng sugal ay talagang masama. Hindi lang ubus ang pera mo, hindi lang masisira buhay mo, masisira ang buhay ng pamilya mo. Maraming nga diyang kwento, hindi ko na lang babanggitin, kinuwento rin din sa akin na isa kong kasamahan. Naubos yung kanilang gamit sa bahay. Bakit? Ibinibenta. Sabi ko, ano yung droga? Hindi kasi, di ba? I mean, ganyan yung mga sinyalis ng pagka may adik kang kamag-anak, kapatid, anak, o pinsan, nauubos ang gamit mo sa bahay. Bebenta, tapos bibili ng droga. Sa sugal, ganun din. Para talaga matustusan yung addiction sa sugal, makabawi. Yan eh. Yan yung iniisip kasi. Hindi, nanalo ko nung una eh. Nanalo na ako eh. So, posible pala talagang manalo ito. Siguro, minalas lang nito mga nakarang araw dahil sa misis ko. Yun. Babawi ako ngayon. Bawi. May mga ganun eh. Babawi ako. Ikaw ang binawian ng malas. Magkamalas-malas ka sa buhay mo. Ano ba? So, ako sana lang, punahin natin itong mga influencer, content creator, vlogger na nagpo-promote nito. Honestly, sabi ko nga sa inyo, baka akala ninyo, sa amin po may ganyan din, may mga nagre-recruit din. Pero believe ako sa mga Duterte supporter eh. Believe ako talaga sa mga Duterte supporter. Marami sa amin ang nire-recruit pero hindi pumapayag. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo alam naming makakasama yan eh. Pinaglalaban natin si Duterte para makabuti sa bayan. Tapos papasok ka dyan. Anong kahipokrituhan yan? Di ba? Yun lang. Sana pag-isipan natin ng mabuti ito mga kababayan na talagang ako suggestion ko, puntahan ninyo yung mga influencer, yung mga nagpo-post dyan. Punahin ninyo. Batikusin ninyo. Kung pwede nga, isend nyo yung post nila sa akin. Isend nyo sa page ko sa Banat by 2.0. Sa Facebook page ko. Isend nyo dun.